for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa muling pagkakataon na makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Panginoon. At ang ating pong FBK sa araw ng ito, araw ng Martes, ay matatagpuan po natin sa Zephaniah chapter 2 verses 1 to 3. At ganito po ang sinasabi: Kayo'y magpipisan, oo, magpipisan o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumaan parang dayami ang kaarawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay maliligid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Alam niyo po, ang Zephaniah chapter 2 verses 1 to 3 ay isang panawagan para sa pagsisisi at isang babala laban sa mga kahihinatnan ng pagsuway. So, ibig sabihin, disobedience. Idinidiin po ni Propeta Zephaniah ang napipintong paghatol sa ilang bansa. Ang kabanatang ito ay isang matinding paalaala ng banal na kaparusahan at proteksyon na kaakibat ng pagpili na sundin o salungat sa mga utos ng Diyos. Alam niyo po, tayo po bilang mga tao na tumanggap kay Kristo, na tayo po ay nakakaalam ng mabuti at tama. At bilang tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng pagbabago. Kailangan po nakikita sa atin ang pagbabago. Madali pong sabihin na tayo po ay Kristiyano, pero hindi naman po nakikita sa ating buhay. Ano po? Sa atin, kapag po tayo ay tumanggap kay Kristo, hindi naman ho natin maiiwasan na tayo ay magkakasala. Hindi po natin maiiwasan na tayo ay darating sa punto na gagawa po tayo ng kasalanan. Pero dahil po tayo ay mga anak ng Diyos, nangangailangan po tayo na hindi po tayo mananatili sa ganoong kalalagayan. At tayo po, kapag tayo ay tayo ay nilalang ng Panginoon, hindi po natin mas pipiliin na tayo ay manatili sa kasalanan. Pero kapag pinili po natin ang kasalanan, tatanggapin po natin ang kakahinatnan at ang kaakibat na kaparusahan ng pagpili na iyon. Halimbawa po nito ay ang paggawa natin ng hindi mga tamang gawain. Pag gumawa po tayo ng isang bagay na kung saan ay lingid sa harapan ng Panginoon at ito po ay labag sa harapan ng Panginoon at mas pinili natin po yan, kailangan po tatanggapin natin kung ano po ang kahihinatnan nito. At bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay kanyang dinidisiplina. At minsan po, ang pagdidisiplina ng Panginoon ay malubha o minsan naman po ay umahantong sa kamatayan kapag ang puso natin ay tumitigas at hindi po tayo nagkakaroon ng eagerness na bumalik sa Panginoon. Ang Panginoon po ay naghahangad na tayo ay muling makasama niya. Kaya nga po, di ba, kapag tayo ay nagkasala, kailangan po humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi po tayo mananatili sa kasalanan. Dahil kapag po tayo ay nanatili sa kasalanan, ito po ay may lakip na kaparusahan. Katulad po sa Zephaniah na ating po nabasa, ito po ang mga tao po dito ay mayroong hindi pagsunod. Hindi pagsunod sa alituntunin na ibinigkaloob ng Panginoon sa kanila na dapat sundin. So, ang Panginoon nakita po natin na siya ay mahabagin pa rin. Hanggat may panahon na tayo ay magsisi at hanggat may panahon po tayo na manumbalik sa Panginoon, ay manumbalik po tayo. Huwag nating hintayin na tayo ay disiplinahin pa ng Panginoon na matindi bago po tayo bumalik sa Kanya. Ang Panginoon po, siya ay tapat
at wagas na tayo ay patatawarin sa ating kasalanan kung ipahahayag po natin at tayo po ay hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, kung tayo po ay nakakaramdam na alam natin sa sarili natin na tayo po ay may kasalanan na itinatago sa puso natin, ito po ay ipahayag natin sa Panginoon. Ihingi po natin ang kapatawaran dahil ito po ay nagiging hadlang para po tayo ay pagpalain ng Panginoon. Ang sarap-sarap pong mamuhay sa harapan ng Panginoon na tayo po ay walang itinatagong kasalanan. At ang sarap-sarap pong maglingkod sa Panginoon na tayo po ay malinis sa Kanyang harapan. Oo, marahil iisipin natin, tao lang po tayo. Pero tandaan niyo po, hindi natin kaya sa sarili natin. Ngunit makakaya po natin ito, tangi lamang po sa habag at biyaya ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito po ay paalaala sa atin na nawa po sa araw na ito ay maging gabay natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.